Hi! Hello po sa ating lahat. Sorry po, hindi ko po ipapakita ang aking face. Nahiya po kasi ako. Ako po si Lance na taga Benguet. So, andito po ako sa Luzon at isa po akong collector ng mga plants. Simula po nung nag-pandemic. So, ngayon po, mga begonias po ang papakita ko sa inyo. Yung mga karamihan po sa kanila ay mga leaf propagations ko po. So, sana po ay panoorin nyo po itong video ko to. Video na to, sorry po na hindi po ako sanay mag-Tagalog kasi hindi yan ang ginagamit namin. We have our own dialect here, so I'm sorry if nabubulol po ako. So, here is my looking glass. Mas easy pa na mag-English So, ito is propagated only from cutting. So, hindi siya pwedeng, or itry ko na lang. I've tried one leaf, so I hope para makita natin kung talagang hindi siya pwedeng leaf propagation. So this is from a cutting, so as you can see, ito po is from a leaf propagation. It's the begonia escargot. So we have two kinds of, this is the highway and this is the another type of looking glass. Ito po siya, takat po ito. Ito po si Inca Flame. From leaf din po ang mga ito, So, usually na ipapakita ko sa inyo ay from my leaf propagation. So, wala po kasi akong balak na mag-YouTube noon, kaya hindi po ako gumawa ng video on how to propagate, kung paano ko na sila na i-propagate. Pero, di bali, I will be doing again videos if you are interested. Basta mag-subscribe lang po kayo para po ma-update kayo sa aking mga propagations. Tutulungan ko po kayo kung paano mag-propagate ng begonia. So, ito po yung si Merry Christmas. Nabili ko po siya as ganitong plant. Division na po ako ngayon, chop. So, yung ito, Candy Stripe. From my leaf propagation po ito. Ang ginawa ko, nung ginawa ko yung maliit na, napaka-liit, pero di ba nung pandemic ang mamahal. So, nabili ko yung mother leaf or mother plant nito na ganito lang, 600. Ang ginawa ko, kasi nga, ayoko masayang yung pera ko, tinanim ko po yung ganitong leaf niya. So, tinusok ko sa media, kaya nagka-plants po ako ng mga ito. So, ito din yung mga kasama niya. Kasi, sadly, nalusaw ko si mother plant. Hindi ko alam kung bakit. Sadyang may mga pagkakataon talaga na kahit anong care ang binigay mo sa mga tanim natin, may mga rason kung bakit din sila namamatay. So, ang importante na kapag propagate po tayo ng isa sa kanilang leaves, para kung sakaling mamamatay sila, at least meron tayong duplicate at hindi po tayo masasayangan or manghihinayang sa pera na pinambili natin sa kanila. So, ito po yung secondary stripe ko. Wala na po yung mother leaf. So, marami po akong Jurassic watermelon kasi ito yung first na nabili ko. Diba, karamihan ngayon sa Pilipinas from Holland ang mga tasa. Nung nakuha ko po siya, dahil natakot po ako, baka pumalusaw ko po siya kasi first time ko nga po na mag-alaga ng begonia. I propagated po yung mga mature leaves, mga 19 leaves po yun. Kaya ngayon po mahigit 40 na po sila. So I have a lot of them. So tingnan natin. Pero balikan muna natin si Red Bull. Ito nga pala si Inca Night. At ito si Inca Flame. Tapos ito si Red Bull. From my leaf propagation din po ito. Ito po si Macarena. Nabili ko po siya as a single plant. Tapos, ito po yung mga Jurassic natin. Wala siyang watermelon, diba? Sarap kainin. So, yan po yung si Jurassic, sorry. Pakita ko po sa inyo. Yan po si Jurassic watermelon. So, actually, na-revive pa yung mga mother leaf nito. Ito yata, saan na si mother leaf niya? Nakatago ito yung mother plant. So, dahil sa ulan-ulan, yun, nagkaka-fungus yung leaf niya. Pero, bali na. Ito yung mga leaf propagation ko. So, soon is for sale po sila. Medyo palakihin ko pa po sila ng konti. Ito po yung watermelon. Para po siyang watermelon talaga. So, isa po siyang sa pinakamagandang begonia. So, yan na po yung mga natapos natin.
Ito po yung si Quito, yung si Peperomia Quito. So, gaya din nito, nalusaw yung mother plant kasi nga, very wet nang dumating. Buti na lang, naipropagate ko yung mga leaves niya. Kaya, hindi ako masyadong nanghihinayang. So, ito po yung leaf propagation ko po kay Begonia brevirosa. Tulad po nito ito po yung, so from a single leaf lang po ito. So, from a single leaf, so as you can see, ito po yung mother leaf. Nagre-retire na po yung mother leaf. Kare-retire lang niya ngayon. Kapapansin ko lang po ngayon na naging weak na rin siya. Syempre sa dami ba naman ng babies na nai-produce niya. So, pwede siyang i-leaf propagation kasi hindi siya cane, siya ay fibrous. Ayun sa aking nabasa. So, ito na po yung baby. Gaya po ni sino ba yun? Candy stripe, nalusaw ko din po ito. Napaka-sensitive sa akin ni brevirosa. Kasi, ganun po kasi nagbabend nung I'm trying na ipatayuin ko siya na break or naputol ko. Then, ang ginawa ko, tinanim ko na lang po yung mature leaves. Pero nilagay ko muna sa tubig, water propagation. Tapos nung ganun po yung mga roots niya, I transferred her here. So ngayon, ito, sa ilang buwang pagtitiis at paghihintay, ito na po siya. So it's really a beautiful begonia. Ito po si Fireworks. Nakuha ko po siya as a free from my seller na very maliit. Naghirap siya na lumaki. Pero ngayon, okay naman na po siya. So, ang dami kasing Jurassic. Palaging si Jurassic lang nakikita niyo. So, ito si Fedor. Leaf propagation ko po siya. So, as you can see, nandun pa si mother leaf niya. Ito na po yung mga baby niya. So, from that leaf into this plants now. Ito din, from my leaf, nalusaw din po si under recovery po si mother leaf niya. Kasi nung malamig, nung February, malamig sa gabi, tapos nung sa araw is mainit, yun po, nagka-problema po ako sa powdery mildew. So, nag-spray ako ng fungicides, kaya at least na-control na po ngayon. So, ito po si Special Cross, galing din po sa Holland, si Special Cross, at saka si Iron Cross, at saka si Lonely Rock. This is the Lonely Rock. So, ito po yung mother plant. So, muntik ko na din po siyang, hindi ko din po siya maintindihan nung una kung anong gusto niya. Buti na lang po, naipropagate ko din po yung isa or dalawa niyang mature leaf before siyang mag-rest. Kaya, kagigising lang po niya actually. So, ito na po yung mga leaf propagation ko. So, ito po si mother. At ito na po yung mga na-leaf propagate ko. So, as you can see, tingnan natin kung may leaf pa siya doon. Ay, wala. So, this is my leaf propagation. Napadami ko na po siya. Fortunately, kasi talagang parang nalulungkot na po ako. So, ito pwede ko tanggalin na lang po ito. Tapos, nag-renew leaf kasi siya. Kaya yung mga old leaf is naglalagas. So, pinropagate ko na lang po. Problema kasi ngayon, very high humidity, kaya yun. Pero okay. And then, ito po, leaf propagation din. Ito, as you can see, this is my leaf propagation of the Lonely Rock. So, it has babies now. So, ito, pwede ko siyang i-recycle. Tapos, ito, para magka-new plants again. Ito po si Breakdance. From my leaf propagation also, hiningi ko po sa supplier yung leaf niya, tapos sabi ko, babalik ko yung iba soon. Gaya din po nito, si Black Mamba. Gustong-gusto ng aphids. Kaya lalabas ko ito mamaya. Ito si Red Kiss. So, yung mother plants niya is from Thailand. Si Bolero, from a single leaf din ito. Ito si Red Kiss din po, from my leaf propagation. Ito po si Masoniana Jungle. Ito po yung lalaki din po yung leaves niya. Tsaka isa din pong Masoniana. So, yan po yung mga Masoniana ko. Nakumpleto ko po yung mga cross-cross. Hindi ko alam kung baka may bago na namang may cross-cross na bigonia. So, ito po yung mga raspberry tortico. So, gaya ng
gaya ni Candy Stripe, nalusaw ko po ito. So, nung binili ko po si mother plant from Holland, nung inuwi ko po kasi siya, hindi ko po siya agad itinransfer sa new media kasi akala ko po makakabuti sa kanya, pero hindi po pala. So, unlike po yung mga Jurassic, at saka iba ko pong begonia, pag nakuha ko po sila, talaga pong pinapalitan ko po yung soil at talagang pinapalitan ko yung soil, nire-replant ko po agad sila, pot ko po sila agad. Pero ito, for my experiment, pero yun, nalusaw. Siguro nagka-root rot sa shipping, nasimulan yung root rot hanggang natuluyan po. Pero the good thing was, na-propagate ko po yung mga mature leaves, kaya po, I have this new babies now. So, these are the raspberry tore. Soon, I will sell them. So, nagpapadami pa po kasi ako, tapos soon, magbebenta din po para may pambili po ulit ng begonia. So, ito po yung mother leaf. Anon po yung ID nito? Ito po yung mga original na begonia po dito sa Benguet. Pero mas matibay na kasi naka-adapt na sila sa climate natin dito. So, yun po yung mother leaf niya. So, ito po si doon nila kanina. Ito si fireworks ko. Ito yung mature leaf. So, nagka-babies. Ito din po si raspberry tore. Tapos, si ano po yata ito? Raspberry torte din ito. Jurassic watermelon. Ito po si pink dot na leaf node cutting. So, ito to ko. May video po ako na i-upload soon. So, ito po si Begonia Amphiuxus. Ito po yung leaf propagation ko. Tapos, ito po si mother plant. So, if you want to know more, then I will show you how to do it. So, this is the Fedor. From my leaf propagation, si Fasciata po yan from Thailand. So, this is the top cutting of the pink dot. Ito po yung leaf node cutting niya. So, Montono, the red ruby po, isa lang from a single leaf lang po yan. Ngayon, nagka-anim na po na plants. Ito po yung si Red Kiss. My daughter propagated it. So, tinrain ko po talaga yung anak ko na mag-propagate kahit 6 years old lang. Kaysa mag-cellphone ng mag-cellphone. Ito yung mga fitonia po. Ito po yung naipropagate ko dito sa box na to. So now, malalaki na po sila at ready to repot na po sila. Si Ballroom Dance from my leaf. This is the mother of Scargoat. This is the Maura Stewart. And ito po yung mga propagations ko ngayon. So, ito po yung mga red kiss, si Etna, si Fedor. Ito po yung mga false or first leaves ng mga begonia natin. Pwede po natin silang i-propagate. Tapos, ito po yung mga recycled leaf ni raspberry. So, as you can see, my babies ulit. So, second generation, nanganganak ulit. Parang tao din. So, pwedeng i-recycle po yung mga leaves. Ito po yung si Amphiuxus, si Queen Anthurium na hinihintay ko pang magkaroon. Ito yung mga forgetii ko po. Nasa taas po kasi yung ano niya, plant. So, ito po yung si Autumn Ember. Mga propagation ko po. This was from the small leaf, pero nagkaka-babies naman po sila. Talagang nagkaka-babies yung mga maliliit. Parang sa tao din, di ba? So, mas mabilis daw or mas madali daw mga anak. So, ito po yung mga Fedor natin. Yung Candy Stripe again. Parang ganito po yung nakuha ko sa mother leaf na nalusaw. Hanggang nagkaroon po ako ng yung pinakita ko sa inyo. Ito po yung na-recycle ko na Lonely Rock. So, as you can see, may baby po siya. So, sorry po. Ito po yung Amphiuxus. May babies na po. Ituturo ko po sa inyo kung paano magtanim or magpropagate ng Amphiuxus. Kasi iba din po yung style niya, yung gusto niya. So, ito po yung si variegated begonia. Pero hindi po siya begonia. So, sa gilid muna natin. So, ito po yung box ko. Ito pandirid. Many leaves. So, as you can see. Si Lonely Rock po yun. Ito po yung sa Sphagnum moss. So, may roots po. Tapos sa likod, may babies.
So, ito po yung mga propagations ko ng Jurassic watermelon. As you can see po. So, kung gusto niyo malaman kung paano, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Kasi po, mag-upload po ako kung paano po ako nag-propagate ng aking mga begonia. So, ito po yung mga recycled po din po kasi wala akong time mag-prepare ng media noon. Kaya, isang pat ko sila nilagay. Recycled leaf din po ni Rana Verde. Cuttings po ni String of Hearts. Gustong gusto po nilang nasa box. Si ano po ito, Raspberry Torty din. Si Autumn Ember, si Scargot. As you can see, nakikita naman natin yung mga mother leaf niya. Then, ito po yung na-recycle ko. Isa na Lonely Rock. So, nalusaw na po yung mother leaf niya. So, Jurassic watermelon. At ito yung mga recycled leaf ni Raspberry. So, as you can see, ito na yung may mga babies po siya na parating. May roots na din. Mas mabilis pa siya magka-babies pag na-recycle kaysa yung first time siyang maipropagate. Ito po yung mga Sizemore. Wala po akong time noon na mag-prepare ng media kaya nilagay ko po muna sa bote na may tubig. Kaya hindi ko man lang sila pinutol ng ganito. So, ngayon po, nagkaroon ako ng time kahapon. Kaya ito. Pero yung babies, dito siya lumalabas. So, soon, ilalagay ko sa soil. Ito po yung sa propagation ko ng mga atna. So, as you can see, may babies na si atna. Hindi ko alam kung epekto yun ba't ang bilis niya magka-baby. Yung, cinnamon powder na nilagay ko. Bakit? Kasi usually, mga 2 months na nagkaka-babies. Ngayon is magwa 1 month lang tapos may babies na sila. So, ito yung pink dot propagation ko. May video po ako nito. Kung gusto po ninyong makita, please do subscribe to our channel. Ito po si Scargot. Kahapon ko lang po siya na i-propagate. Ganun din po si Inca Flame. So, ang gagawin ko is ito po. Tapos, cover. Tapos, hindi ko po muna siya cover na masyado. Pag sobrang moist sa loob, kasi mag-rot po yan. Mabubulok ng mga leaves pag sobrang moist. So, ganyan lang po siya. So, ito po yung mga pink ladies ko. Ito po yung mga si Iskumi Red. Pink ladies. Gusto kong ipakita sa inyo yung pride and joy ko na pink ladies. Ganda-ganda po nila. Ito po is from recycled leaves. Kaya ito, medyo nabubulok na sila. So, this is the second time na i-propagate ko sila. Okay, so, yun na po lahat-lahat na ipakita ko na po sa inyo. Ay, oo nga pala. Andito pa pala. Oops. Yun po yung mga Lonely Rock na ipropagate ko lang yesterday. I-update ko po kayo kung may babies na sila. Ganun din po si Red Ruby. Si Red Ruby na maliliit. Tsaka si Photos po ito. Na si Godzilla. Ito po ay si Clariscantia Manook. May roots na po sila. Ang bilis silang mag-roots after 2 weeks lang. So, ito po, for sale po ito soon. So, ito po yung isa kong greenhouse. Wala na akong space doon. Ito po yung mga Jurassic watermelon. Tuturuan ko po kayo kung paano ko na-propagate. Basta lang po mag-subscribe po kayo sa ating channel. Ito po yung mga false or first leaves ni Raspberry Torty. So, na-propagate natin sila. Ito yung mga Peru. Mga recovering plants ko po yung nandun. Monstera Peru. So, Jurassic. Tapos, meron din po ako dito. Cathedrals, Red Kiss, at saka si Autumn Ember. So, ito po siya na ganyan. Tapos, ito na po yung mga pink nagre-recover kasi sa monsoon nasira yung mga pink ladies natin. So, ito na po yung begonias natin. So, if you want po na matuto pa kung paano po ako nagpo-propagate ng mga begonia ko, so please do subscribe to our channel. So, another glance to try to propagate this. I-cut natin yung mga brown tips niya and then ilagay natin sa media. So, ito po sila. Ang ganda po talaga nilang panoorin. Mga Phytonias.
Nagbebenta din po ako ng mga tanim pero pinapadami ko pa po kasi sila. So, ito yung mga masonyanas, tapos yung mga Jurassic watermelon natin doon. So, another glance of them. So, if you want to know more how do I successfully propagate them, please do subscribe to our channel. So, as you can see, ganda-ganda po ni Brevi. So, it's very magical, parang magic, parang imposible na from a single leaf lang magkakaroon siya ng babies. So, ito po. Wape, scarabot, looking glass, colorful, and then the candy stripe in here, and the Jurassic watermelon again po. So, thank you po for watching. Maraming salamat po. Sana po ay mag-subscribe po kayo para po ma-update kayo sa aking mga propagation. Thank you for watching. God bless you po.